gabi mga ka-YouTubers. Nandito po naman ako para sa panibagong dagdag kaalaman na makatulong po sa inyo. So bago po pala ako magsimula, sana po huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para sa mga sunod ko pang kapakipakinabang na videos. So pag-usapan natin ngayong gabi ay tungkol sa tinatawag na 12-volt battery charger. Okay. Ito ay kailangan natin kapag ang ating battery o baterya ng sakyan ay nalobat. So hindi natin kailangan idala pa sa charge kasi mahal. Sa ngayon naabot na rin ng 35 to 40 kada baterya full charge. So para makatipid ka na at sarili mo pa yung charger, gagawa tayo ngayon ng DIY battery charger. Madali lang po naman kasi konti lang ang pyesa na kailangan. So meron lang tayo ditong apat. Pinaka main na pyesa is apat. Una is 12 by 12 transformer. Okay, 6 amperes. Okay, ito po yan, tinatawag na 12 by 12 transformer. Ayun po, 12 by 12 transformer, 6 amperes po yan. Medyo po yung 12 volts, pero ayan, 12 volts 12, 6 amperes transformer. Sunod po ay dalawang piraso ng 6 amperes rectifier diode. Ito naman yung natin natawag na yung rectifier diode, 6 amperes po yan. Yan. Sunod, ito namang 35 volts 3300 microfarad capacitor. Kaya dito po yan. Yan. Pwede ring taasan po natin yung value niya. Pwede gawing 4700 by 50 volts para mas buo yung kuryente ng ating circuit. Then para sa ating safety ng ating circuit, kailangan natin naman po ang 10 amperes fuse. Then meron po ako dito nilagay optional. Ito ay para sa magsisilbing LED indicator mo or power indicator mo, yung LED at saka 1K na resistor para hindi masira yung LED natin, kasi ikakabit natin yan sa 12 volts, at saka yung switch para sa ating power pag on off ng ating charger. Okay, so dito po yan. So ito na po yung buo na charger na ginawa ko na po. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin ngayon para mas madali sa inyo. Ipapakita po sa inyo kung paano ang circuitry o ang diagram ng ating tinatawag na battery charger. So ang diagram po natin, simulan natin dito sa ating AC or alternating current. Ito yung line 1. Ito naman po yung line 2 ng ating outlet na galing sa ating power supplier or sa kuryente nang galing sa ating mga poste o sa outlet. So dito sa ating line 1 and line 2, para sa safety ng ating circuit, maglalagay tayo dyan ng maglalagay po tayo ng tinatawag na fuse para naman hindi masira yung yung ating circuit o mga damage yung ibang pyesa sakali mang magkaroon ng shortage sa ating linya. So dito po ilalagay natin yung ating switch. Yan. So switch, then kasunod ng switch, pwede mo ilagay dito yung yung fuse o dito sa kabila, pero dito na lang natin ilagay yung ating fuse. Okay, yung fuse natin is ito, 10 amperes po yan. Yan. Tapos papunta yan sa ating transformer. Ito po yung primary coil ng ating transformer, at ito naman yung tinatawag na secondary line ng ating transformer. Yan, which is ito na po yung may center tap na tinatawag 12 volts by 12 volts. Nandito po yan. Yan.
So 12 by 12 na transformer. Pwede rin namang yung hindi isa lang 0 by 12 po. Kaso kailangan mo ibang circuitry naman ang kailangan mo nun. Dito sa gagawin natin ng ating charger pala ay yung tinatawag nating center tap full wave rectified charger. Po? So full wave po siya and center tap ang gamit. Po? Okay? So next po nito, nandito na po yung ating transformer. Ilalagay naman natin yung tinatawag nating rectifier diode. So ang purpose ng rectifier diode po, ito po ay yung magsasala ng ating alternating current. Po? Kasing alternating current yan, nagbabaliktad positive, negative, positive. Siya ang magsasala ng positive papunta sa ating positive na output. Yan. Po? Kasi kung walang hindi pwedeng walang walang rectifier diode, kasi ito ang siya ang naglilipat from AC to DC. Po? Yan, kaya yan pong rectifier diode natin. So yung dalawa po nating 6 amperes, ikakabit po natin yan dito sa ating 12 volts na linya, tapos dun sa kabilang 12 volts na linya. Then ito ay pagsamahin lang po natin itong dalawa. Yan. So nakatap po yan. So ibig sabihin lahat ng during 12 volts 12 volts rotation ng ating alternating current, pasok yan dito sa ating output na 12 volts out. Yan. So ito po yung 12 volts out natin papunta sa ating battery. Okay, at ito naman yung magiging natin. Ito naman yung magiging nating negative 12 volts out. Ito yung positive 12 volts out. Yan. Ganyan po. So ang sunod naman nating ilalagay taas ng rectifier diode, ito namang tinatawag nating 35 volts capacitor. Dito lang po natin yan para maging buo yung kuryente na lalabas na DC. Yan, kailangan natin ang ating capacitor na 35 volts. Po. So para naman sa ating power indicator, pwede naman siyang walang power indicator, pero mas maganda kung may power indicator para malaman mo kung gumagana ang iyong charger pag on mo pa lang o pag switch ng iyong charger. So dito mo yung ilalagay, bali yung dito tayo simula sa positive side. Lalagyan natin yan ng 1K resistor. Yan, para hindi masira yung ating LED. Yan. So itong resistor naman, ito ang maglilimit ng kuryente na 12 volts. Gagawin niya itong nasa 0.5 volts lang para sumindi o umilaw itong ating LED. Kasi kung walang resistor dito na 1K, masusunog yung ating LED. So at hindi yan sigurado, hindi siya gagana. So kailangan natin ang resistor kasama nitong ating LED. Sa tuwing i-on natin yung ating circuit, may lalabas na 12 volts na kuryente dito. Then ilaw din itong iyong LED. Pag in-off mo siya, so mag-off din kasi walang mag-supply ng kuryente dito. So ganyan lang po ang ating circuitry. So madali lang naman. Sasundan lang po natin itong sundan nyo lang po itong ating ginawang schematic diagram. Sigurado may na po kayo. Meron na po kayong tinatawag na charger. Po. So kung ito yung ating schematic diagram, susundan natin ito dito sa ating actual na ginawang charger. Andito po yan. So andito po yung L1, line 1. So line 1, papunta po yan dito sa transformer. Andito. So dito namang L1 na may switch. Andito po. Papunta siya dito sa ating fuse. Kaya yan po yung ating fuse. Kasi mula po dito yung red, punta dito sa ating fuse.
Then, magaling sa fuse naman, papunta yan dito sa ating switch. Kaya, ayun po yung ating switch. Papunta naman yan dito sa line sa kabilang dulo ng ating transformer. So, ito na po yan. Pagdating naman dito sa ating secondary line, ito na po yung 12 by 12. Okay, so andito po yung ito po yung 12, 0, 12. Dito yung dalawang diode, which is ito po yun. So, dalawang diode. At yan ay nakakabit. Papunta na po yan dito sa ating out. Positive 12 volts out. Nandito na po yan. Then, yung negative naman po. So, ayan yung center top. Negative. Yan. Papunta naman yan dito sa ating negative na output 12 volts. Then, itong ating capacitor, ilalagay lang po natin yan sa positive at saka negative. Yan. Dito. Positive at saka negative ng ating kabit sa transformer doon sa out. So, ito namang power indicator. Yan, may 1 resistor. Andito siya. So, andito po yung positive na out. Dito mo lang ikabit siya. May resistor siya. Papunta dito sa ating power indicator. Konektado naman dito sa negative side. Ano po? Yan. So, ganyan lang ang ating connection. At makakabuo na tayo ng tinatawag na charger. Battery charger. So, itry po natin itong i-saksak. Okay. Ganyan po natin. Yan. So, naka-off po siya. Okay. Isaksak lang muna natin. Yan. Okay. So, ito na. So, i-on ko na po yung ating charger. Okay. Pag inang ko po ito, yan, may indicator tayo dyan. Sisindi po yan. Yan. So, sumindi yung ating indicator. Ibig sabihin, meron siyang kuryente. Na 12 volts, ready na siya para isaksak o i-charge ang ating baterya. Now, itong po palang ginawa kong kahan ito ay mula lang sa sirang EBR or yan, yung EBR ng ating computer. Yan. So, para madali na, ginanggal ko na lang po yung mga na sa loob niyan. Pinalitan ko nitong charger. Ito po palang mga saksakan na yan. Galing na yan sa EBR. Pati na rin po itong switch. At saka itong power lead indicator. Galing na po yan sa EBR dati. Kaya medyo naka-minus na ako ng gastos at saka ng pyesa. So, ayan. Tsaka maganda pong tingnan. Tapos, nilagyan ko na lang po siya ng handle para handy siya. Yan. Kasi wala itong handle dati. EBR siya. So, nilagyan ko po siya ngayon ng handle. Yung handle lang po ito ng sa mga cabinet. So, pili mo na siyang dalhin po. So, kung sukatin natin yan, ng ating output, okay, ito ay pumapalo dahil 12 by 12 siya. Papalo siya hanggang 17 or 16 volts. Yan, testing po natin. Okay. Andito po yung ating ito po yung ating output out. So, tingnan po natin kung ilang volts. Yan. Tika, baliktad. Okay. Okay, tingnan na po. Tingnan natin yung ilang volts yan. Yan ang voltahe ng ating circuit na pang charge. So, ayan po. Yan. Umaabot siya ng 16.96. Almost 17 volts. Yan. Okay. So, gumagana po siya. So, sana po may natutunan kayo ngayong araw, ngayong gabi pala, sa aking videong pinakita po sa inyo. Sana po makatulong at sana po huwag pong kalimutang mag-subscribe po sa aking channel at i-hit ang notification bell. Salamat po.